O ayos mga pare, dahil sa mga kamakailang ulan at lahat ng iyon, nagkaroon ng malaking pagkaantala. Pero nilalagay na namin ang huling mga detalye sa rap na ito. Sa ngayon, nakagawa na ako ng mga 3, 4 na video at ilang shorts. Sobrang ganda ng feedback tungkol sa rap. Ngayon, ginagawa nila ang ikalawang layer ng reflective. Grabe, sa totoo lang, ilalagay ko siguro ito sa dulo ng video kapag gabi. Pero siguradong magiging reflective ito sa Hawk at Pepes. May ginagawa na sila sa Underlift. Marami na ako natanggap na komento ukol dito at kakausapin ko mismo ang may-ari ng Retrospec. Kamusta? Ako si Joshua, para lang sa video. Kamusta pare? Sige, pag-usapan natin ang rap, bakit ito espesyal at kung bakit ikaw ang napili ko sa 15,000 na nag-apply. Magsimula tayo sa simula. Salamat sa pagpili sa akin. Oo pare, malaking karangalan ito para sa akin. Marami kaming mabibigat na gawain at records, pero sigurado akong kamangha-mangha ang kalalabasan ng project na ito. Ako si Marcos, miyembro ng Retrospec Printing. Maliit lang ang shop namin sa Laverne pero gumagawa kami ng malalaki at seryosong proyekto, pati sa law enforcement. Alam mo, sa komunidad ng towing, pati na rin sa mga nadedetail ng sasakyan, kilala rin kami doon. At nag-espesyalisa kami sa mga custom na disenyo, mataas na kalidad ng pagpiprint at syempre talagang magagandang pag-install at kalidad na trabaho. Espesyal lang sa'yo. Ibig kong sabihin, maraming dahilan kung bakit ito espesyal, kung tutuusin. Si Hawk 1.0 talaga ang orihinal kahit nakakalungkot. Halos ubos na ang pandikit at nandyan pa ang mga gamit na PC. Isang bagay talagang nakumbinsi ako nung napag-usapan mo ito habang may ganitong rap ako. Oo. Kita mo yung toolbox sa dulo? Bubuksan ko lang ito. Puti ito. Sa side na ito, ano kakaiba mong ginagawa? At ginagawa namin ito sa bawat proyektong hinahawakan namin. Sa bawat malaking heavy rotator, kahit anong sasakyan na ginagawa natin, kadalasan gusto nating lagyan ng itim o sa atin black dito sa loob, sa pagitan ng mga ito. Kaya Tingnan mo yan. lahat ng ito dito. Dahil lang talaga na sila ay. Binalot nila ito, oo. Lahat nandito, hindi ito. Na talagang maraming trabaho kung tutuusin. Maintindihan ko, kasi nandito ang mga bisagra, pati weather stripping. Oo, kung aalisin mo ito na hindi naman ganun kahirap gawin. Wow! Oh, hanggang dulo talaga. At ang dahilan nito ay para kapag tapos na ang disenyo mo, nandun na agad ang printa. Maganda ang itsura kapag isinara, bumabagay ang sa atin sa gloss. Hindi mo makikita yung puti sa loob, kaya talaga maganda ito. Dati, di ko napansin kasi di ko pa nasubukan. Pero nakakawala talaga ng immersion pag di mo ginawa. Kasi pag puro puti lang, para magkakahiwalay na kaon lang. Ito ang kumukumpleto sa immersion at karanasan. Ginagawa itong tuloy-tuloy na piraso. Oo, ginawa rin namin ito. Pinuntura namin dito yung mga bucket. Dahil para sa akin, kung puti lang, hindi siya maganda tignan. Kaya yun ang ginawa namin. Isa pa sa tingin ko, isa sa pinakamalaki natutunan ko sa proyektong ito ay walang overlap. Kaya ito ay ginawa sa isang malaking piraso. At parang halos mukhang ipininta lang talaga siya doon, alam mo yun? Ooh. Yung mga gilid may overlap pero tinatago namin sa maliliit na sulok. Kapag niliko mo, buo pa rin ang itsura at sinusundan lahat ng linya. Talagang mukhang profesional. Isa pa, marami sa mga ito ay hardwired. Hindi sila plug and play. Kaya kapag nilalagay namin ang vinyl, ginugupit namin ito ng butas o template at doon pinapadaan ng ilaw para walang makitang tahi. Pagtingin mo sa track, mukha lang siyang pintura. Ang ganda, sobrang lupit ng trabaho pare. At gaya ng sabi ko, magkaiba talaga. Lalo na kapag alam mo na kung ano yung tinitingnan mo. Kasi hindi pa ako nagkaroon ng track na nakarap dati. Si Hawk yung una, oo. Kaya naman kailangan gawin ito sa track na to. Pare, yung maliliit na detalye tulad niyan, bumubuo talaga sa track na ganito. Ito na ang magiging bituin ng channel at social media natin simula ngayon. Isa pa, yung disenyo. Ibig kong sabihin, kapag dinidisenyo mo to, dinidisenyo mo siya ng patag. Hindi pa siya nasa 3D na espasyo. Kaya marami kang dapat tandaan. Alam mo yun, maraming linya na dumadaan. Kaya kailangan mo idisenyo ito na iniisip mo yung 3D render na iikot siya sa ganong paraan at yung mga linya dapat sumunod doon at dito. At lahat dapat magtugma. At napakalaki nitong painting na to. Akala ko abutin pa ako ng mas matagal doon dahil kailangang aprobahan pa ang final na disenyo.
Sa tingin ko, mga sample lang siguro ang inabot namin. Akala ko aabutin ng linggo, pero sa unang subok pa lang, ayos na. Sa pangalawa at pangatlo, sabi ko, malapit na. Konting adjustments lang. Para dito ganito ko siya binigay sa kanila. Sinabi ko gusto ko ng kapareho, pero iba pa rin. Oh, may sense naman, sa totoo lang. Gumawa ako ng halos kapareho. Paano ka magtrabaho sa ganung customer? Kailangan mo lang malaman, hindi pwedeng sobrang iba o pareho. Dapat sakto lang, na parang hindi na track ni Pepes. So tingin ko parang retro comic book ang dating. Sobrang flashy at kapansin-pansin. Napapaligo ng mga tao habang nagmamaneho ako sa freeway. Ooh. May mga dude na bumubusina at nabibigay ng thumbs up sa akin. Natakot ako kung paano mag-react ang internet. Baka katawa-tawa o nerdy masyado. Pero bagay naman talaga sa akin, pare. Sikat ka dito. Yan ang gusto kong sabihin. Tinatawag ko ang sarili ko dealer celebrity. Pero mukhang may bago na akong mga sumusubaybay ngayon. Mukhang nag-upgrade ka na. Isa pa, ito pa. Alam ko na, nagpalitan tayo ng idea tungkol sa paglalagay ng wrap sa mga ito. Siya ang nilagyan niya ng wrap ang mga hawakan. Makikita nyo, maliwanag pa. Tingnan mo yan. Pwede naman sana naming iwan ng chrome, pero pakiramdam ko parang nababawasan ang dating. Halimbawa dito, alam mo yung may kamaw? Kung iniwan namin chrome, parang napuputol ang daliri. Sangayon ako. Gusto namin iwanan to. Mahirap rin magpinta sa studio. Pero hindi ako magdududa doon. Pero para sa akin, mas maganda talagang itsura nito. Mas maganda talaga. At pwede pa sana namin dagdagan pa. Halimbawa, pwede namin lagyan ng wrap ang chrome na yan, pero dapat chrome pa rin para may konting pagkakaiba. Sa tingin ko, malaking improvement talaga to. Oh, sigurado. Ngayon ginagawa nyo na huling hakbang sa reflective layer, tama? Kasi kilala talaga kami sa paggamit ng reflective vinyl kasama ng mga wrap. At gusto ko talaga yon. Sa tingin ko, mas gumaganda talaga ang wrap kapag ganun. At hindi lang yun, kasi napapakinabangan mo rin ng wrap sa araw. Siyempre maganda ang datingan, pero paggabi may dagdag na epekto pa. Ginagawa namin, nilalagyan ng outline ng itim gamit ang reflective na itim na vinyl. At ang mangyayari niyan sa gabi, magre-reflect siya na parang may gintong kinang, parang gintong kislap. Makikita mo na agad. Nakakaganda talaga ito ng itsura. Sinasabi ko sa mga customer na parang holographic na Pokemon. Para sa lahat ng mga trabaho ko sa gabi, pare, panalo talaga ito. Oo, magiging maganda talaga ito. At kapag natapos ko na ang loob, Gagawin din natin yan kay Hawk. Siyempre, gagawin natin yung reflective na outline. Gagawin din natin ang Pepes gamit ang reflective na pilak. Tapos, kailangan din natin maglagay ng kung ano sa likod. sa underlift, Sigurado akong puputok ang kulay niyan. Lalo na reflective pati hook. Buong ito magiging reflective at astig ang dating. Oo, totoo mga tol. Seryoso akong gawin next level itong rap. Ang bilis nga ng proseso, considering Disyembre ko lang ito na drive pabalik. Nung nakita kita, na-finalize na rin ang disenyo. Alam mo, pagdating sa mga wrap, lalo na kung custom design, lagi kong sinasabi sa lahat, maglaan kayo ng oras sa disenyo. Kasi sa huli, matagal-tagal itong mananatili dito. Oo, 5 taon ito. Hindi mo ako niloloko. Oo. Kaya isipin mo na lang kung pipilitin mong tapusin ang disenyo sa 5 araw, 10 araw, o kahit 1 araw lang. Wala namang saysay kasi pinipilit mong matapos agad ang disenyo. Gusto mo na agad makita. Gusto mo na agad makita. Gusto mo na agad makita sa track. Pero di mo naisip na matagal itong mananatili roon at dapat perpekto, lalo na sa computer. Kaya kapag perpekto na sa computer, magiging perpekto rin ang wrap at wala kang magiging problema sa bandang huli. At ito na siguro ang paborito kong bahagi. Ideya mo ba ito? O ideya ko? Nakalimutan ko na talaga. Ideya mo ba yon? Paano naging ideya ko yon? Invert ko at dinagdagan ng berde. Pero ikaw naglagay ng QR at sobrang laki pa. So tingin ko, ideya mo na gawing napakalaki yon. Para ma-scan mo yun kahit mula sa 20 talampakan ng layo. Kahit nasa freeway at 2 lane ang pagitan, makakakuha ka ng litrato. I-scan mo lang. Kung di pa nagagawa, ilabas ng cellphone nyo. Ang astig! Narito ang custom link tree ko na may lahat ng social media at contact info pati email. Ibig ko sabihin, nabanggit ko na ito dati pero bukod sa akin at sa pagtotoo na pagiging social media guy, sa tingin ko bawat towing company, sa totoo lang, bawat kumpanya. Matalinong negosyo lang talaga ito. Sang-ayon ako. Lumalayo na kasi ang mga tao sa papel. Kaya pati business card at printing ginagawa namin, hindi lang wraps. Gumagawa rin kami ng flyers, business cards, door magnets, feather flags at canopy. Gumagawa kami niyan. Matalinong negosyo yan. Gusto ko yan. Totoong-totoo yan pare. Digital ng panahon na yun, di ba? Digital na ang panahon. Kaya digital age na talaga. Kailangan mo
ng lumayo sa papel at ngayon lahat QR na. Meron ako niyan sa cellphone ko. Kapag may nagtatanong sa akin, uy, gusto ko magpa-rap, i-scan mo lang yung QR sa likod ng phone ko, diretso ka na sa Instagram. Pwede mo kaming i-follow doon at makita yung mga proyekto namin. Para kami virtual portfolio. Astig-astig talaga. Pero sobrang talino talaga ng may QR code. Sige pare, sa tingin ko, nandito na yung tatay ko. Galing sila sa Shakey's. Doon sila pumunta. Oo, umalis sila para pumunta sa Shakey's. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Gusto ko siyang batiin. Dapat bumalik na sila. Hahanapin ko sila at baka makasali rin siya dito. Sobra talaga pare. Medyo galit siya sa akin na yun. Ano to? Nadala ko pa uwi galing trabaho sa Aston Martin. May customer na nagreklamo na nag-post daw ako at gusto niyang ipatanggal. Sobrang praning at istrikto siya sa ganun. Kailangan ko mag-ingat. Kailangan ko talaga mag-ingat. Huwag mo na kaming tawagan, Josh. Sabi ko, Diyos ko, hindi mo nga makita yung logo. Mag-ingat ka sa social media. Sinasabi ko palagi sa lahat, pati YouTube, lahat yan ay may dalawang talim. Totoo yan, pare. Totoo, dapat talagang samantalahin ng mga tao yan. Ang napapapansin ko, at sa antas ko pa lang ito, naiisip ko na kung ano kaya ang pakiramdam ng isang tunay na sikat na tao. May mga tao na may kakaibang parasocial na relasyon kung saan sinusundan ka nila at kung ano-ano pa, na sobrang astig. Pero iniisip nila na parang kilalang kilala ka na talaga nila. Parang sinasabi ko kay Josh, tol, wala ka namang alam tungkol sa akin. Baka nga peke lang ako. Pwede akong ibang tao. Hindi talaga ako yon. Marahil kaya mahal ng marami ang channel na ito. Nakakakuha rin ako ng marami niyan. Sobrang weird. Alam mo, sa pananaw ko rin, naniniwala ako. Gusto niyang bumate. Hayaan mo akong bumati sa'yo. Sabi ko sa'yo, may Shakey's siya. Kumusta, boss? Kumusta, pare? Kumusta ka na? Buti na lang malalaki ang kamay mo, pare. Hindi naman. Gusto ko magsagawa ng eksperimento sa trap na to. Ano meron? Magugustuhan mo to. Ano yun? Una sa lahat, tatanggalin ko sana yung decal kung gagawin natin yan. Pero naiintindihan ko na pwede naman itong putulin, di ba? Ano? Ang Peterbilt. Pinag-uusapan lang namin. Sinabi ko sa kanila na tatanggalin na yan. Pwede natin tanggalin yun. Hindi. Gusto ko to ngayon. Kita mo yung style ng letra? Oo, gusto ko yan. Alam mo, Bill. Parang laro ng salita. Anong palagay mo? Ano sa tingin mo tungkol sa iyo? Ano ibig mo sabihin sa rap na yon? Oo, not. Sticker yan. Huwag mo munang alisin. Hindi. Huwag mong alisin. Kaya mo ba yon? Oo. Anong tingin mo? Hindi ngayon. Hindi. Naglagay tayo ng 44 dito, tama? Kailangan pa natin ilagay ang 100 at 44 niya. May isa pa. At pagkatapos, ang pangalan niya sa pinto. Ayaw mo bang gawin ito sa berde? Pakiramdam ko magiging astig kung berde. Ayoko sabihin ni Pepe. Anong gusto mong gawin? Siguro yung pula, kulay ng Peterbilt, tama? Walang pula sa tra. Gaya nito. Bakit hindi tayo gumamit ng pulang reflective? Hindi dito. May boss kang may cool na idea. Pepe's Bill, hindi Peterbill. Astig na wordplay yun, ha? Pwede nating balutan ito ng chrome at lagyan ng pula para magmukhang. Araw-araw nangyayari to. 3 beses sa isang araw, bro. Amazon ba yan? Sigurado akong akin yan. Kukunin ko na yan, pare. Malamang para sa akin yan. Naiwan mo na sa loob, bastig. Sabi mo para kay Alex. Wag na, hindi naman akin yan. Mas madami pa natatanggap si Alex ngayon, pare. Makikita niyo pa lalo to pag nagmamaneho ako. Pero tignan niyo to. Maraming bersyon. Kahit ano pa yon. Era lugar bom. Gawin na natin to. Buti nakita kita. Salamat. Masaya ako nagustuhan mo, pare. Kahit anong ipadala namin sa iyo. Marami na tayong pinagdaanan at sinabi ko rin yon sa kanila. Pero parang best man wins talaga at ikaw ang panalo. Lamang na lamang ka. Salamat, pare. Gets ko rin kung bakit suportado ka ni Mark. Malaking bagay din nagawa mo yon mismo sa pasilidad. Hintayin nilang makita ang reflective nito sa gabi. Kitang-kita agad ang ganda at kintab niya, astig at parang 3D. Nagulat ako. Hindi, salamat din pare. Proud talaga kami sa ginagawa namin. Ipinagmamalaki namin yan, di ba? Nilalagay namin sa lahat ng truck namin. Tingnan mo. Ito ang halimaw. Pareho rin ang lettering, ipagmalaki mo ang sasakyan mo. Sa rotator, nilalagay namin Bad Boys na may Z at Drive Bad Toys. Ang astig niyan. Itong bagay na to, pare. Itong bagay na to. Babalikan ng rap. Gagawa muna ako ng ilang tawad. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat. Salamat. Ayos, salamat pare. Kukuha ako ng ilan. Kakain din ako ng tanghalian. Salamat. Ilalagay ko links mo sa description. Paano ka nila makokontak? At siguro tatapusin ko ng video na ito gamit ang night shot, bro, habang bumababasa. Tulay na kita. Lahat ng reflective na detalye. Pero sa totoo lang bro, salamat sa oportunidad. Nung nagsimula kami magdisenyo at makita ko nabubuo na, alam kong pag dumikit yung vinyl sa pintura, magiging astig. Ang galing. Salamat bro, sobrang salamat.
Siyempre, at ayun, tapos sa tayo. Ayos, mas maganda pa yan ng 10 beses kaysa sa inaasahan ko. Kaya ito ang big flipper na may logo ng Peterbilt. At ganyan ang itsura ng Pepe's Towing Service. Ang astig pare. Talagang umasa akong magugustuhan yung rap. Alam ko na marami na akong nagawang video kasama si Hawk 2.0 at sobrang ganda ng mga feedback. Hindi tumitigil pero gusto ko lang ipakita ang mabilis na update sa loob. Walang laman sa loob. Kita nyo, wala na ang headliner ko. Wala na talaga. Wala na rin lahat ng mga panel, pati mga kurtina dito, at pati na rin ang harapang upuan ko. Wala na. May dahilan kung bakit ganon, pero hindi ko pa pwedeng sabihin ng detalye dahil ipapakita ko pa lang ang gagawin ko dito. Sa Las Vegas Tow Show, kung saan isasali ko si Hawk sa pageant doon, na yung 2014, tingnan nyo ito. Yung luma ni Dave na rotator, yung binenta namin, yung itim at pula, siya ang nanalo. Sa tingin ko, parang first, second o kung ano man, ano nakuha niyang pwesto sa tow show na yon. Pagkalipas ng 12 taon, isasali ko si Hawk at titinan kung matutuloy ko ang tradisyon. Salamat ulit, Retrospect. Ang galing ng ginawa mo. Hindi na ako makapaghintay na ipakita pa sa inyo kung ano pang kayang gawin nitong bibi na to. Balik tayo sa loob kasi pabago-bagong panahon at nagsisimula ng umambon. Marami pa akong videos na gagawin, kaya abangan nyo at paalam muna. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa maikling paliwanag sa video na ito. Matagal ko na itong pinaplano, balak ko sanang gawin ito agad, pero nagkaroon ng kaunting abala. Abala si Retrospect kaya hihintayin ko muna makompleto ang package bago ko gawin. Mula sa reflective hanggang sa Pepe's Towing Service, na magandang dagdag at ideya talaga ng tatay ko, kaya hindi ko pwedeng angkinin ng kredito. Sa tingin ko, Ohio yon. Ohio talaga yun, mula doon hanggang Los Angeles. Binaklas nilang truck ko gamit ang power tools, nilagay ang lahat sa van nila at nagmaneho silang pauwi. Habang nag-uusap tayo, nagtatrabaho sila at nagbibigay ng updates kaya tahimik lang ako. Pero sobrang wild ng plano ko sa interior. Grabe talaga. Yan ang kagandahan ng, alam yon, yung rotator ay akin lang. Hindi ko kailangang mag-share. Alam ko, dito bawat isa may kanya-kanyang assigned na truck. Pero ang truck ni Hawk ay magiging sobrang espesyal sa malinaw na dahilan. Kung di nyo pa ako fina-follow sa Instagram o nakasubscribe sa American Towman Magazine, nasa cover ng April issue nila ang Hawk 2.0. Na isang astig na pagbabalik tanaw mga 5 taon nang nakalipas, nung si Hawk 1.0 ang nasa cover. Noon, 5 lang ang rotator namin sa kumpanya kaya malaki yon. Ngayon, sa 2.0, 7 na ang nasa kumpanya. Nagka-photoshoot din sila tungkol dito. Astig pa, natapat ito kasabay ng tow show ngayong taon sa Vegas na gaganapin mahigit 2 linggo mula ngayon. Ngayon, isusumite ko ang track ko para sa pageant. Umaasa talaga akong manalo ng unang pwesto, ang saya nun. Nanalo ng unang pwesto ang rotator ni Dave noong 2014. Kung pupunta kayo, i-message nyo lang ako. Alam nyo namang mahilig ako makipagkwentuhan. May mga t-shirt, tasa, mug at iba pang giveaways ako. Nasa truck lang ako o naglalakad sa paligid. Ibig kong sabihin, hanapin nyo lang yung lalaking may pepes na sombrero, yung pepes na beanie, mga t-shirt at kung ano-ano pa. Mamimigay ako ng gamit tulad sa Tennessee. Pero mayon ako na ang magdadrive dahil mas malapit. Sa Abril 22, 23 at 24 ito. Kahit hindi ka araw-araw sa tow show, Vegas pa rin yon. Maraming pwedeng gawin at nandun kami para sa show. Sa tingin ko, sa South Point Casino at Hotel ito gagawin. Mga 5 minuto lang mula sa main strip kung saan nandun lahat ng saya. Nagre-remodel pa kami ng kaunti para sa podcast. Kasama na rin namin si Stu Mundel ng Sky Fox, yung laging nagre-record ng malalaki namin trabaho sa ere. Di na ako makapaghintay ipakita sa inyo ang resulta ng tow show sa Vegas at gumawa ng cool video, kaya abangan nyo. Sabihin din kung ano tingin nyo sa rap, yung reflective, kalidad at ang Pepe's Bill. Kailangan ko ng lahat ng feedback, kaya magkita tayo sa susunod. Peace!